Magandang buhay po sa inyo. Ako na naman po, ang inyong lingkod, si Ka Orly TV. Ngayon po ay may ibabahagi na naman ako sa inyo na isang putahe na siguro magugustuhan nyo. Meron po lamang akong gagawing twist kasi dapat sana ang gagawin kong luto ay itong ginataang puso ng saging. Kaya since kakaunti lang po itong aking puso ng saging, meron pa naman akong kalabasa at saka sitaw at pechay. Pagsasama-sama ko na lang po para malaman ko kung ano ang lasa nito. Kung masarap ba ito o hindi. Hindi pa ako nakakagawa ng ganitong klaseng lutuin. Susubukan ko po. Sasabihin ko sa inyo kung maganda o hindi. Umpisa na tayo magluto. Buksan natin yung kalan. Ihulog na po natin yung mantika. Konti lang igisa natin yung bawang at saka yung sibuyas. Hintayin lang po nating bumangoy ang ingredients na ito bago po natin ihuhulog yung iniling. Ilalagay ko ay yung karneng kasim. Kaya lang, pinigil ako ng misis ko dahil gagamitin daw po niya yan sa paggawa ng menudo. So, kiniling po ang ilalagay ko. Masarap din naman po ito. Ilalagay lang po ko ng konting kiniling. Tayin lang po natin medyo maging translucent na yung sibuyas at saka medyo mabango-bango na yung bawang. Yan, hulog na po natin yung giniling. Pag medyo naluto na po yung giniling, ihulog naman po natin yung alamang. Konti lang po ito, mga isang kutsara. Masarap po kasi ang lasa ng ating niluluto pagka mayroong ganito, lalo at may gata ating ginamit. Paghalu-haluin lang po natin mabuti para magsama-sama yung ingredients. Mapahalo doon sa giniling, sibuyas at saka bawang. Tapos ay ihulog na po natin yung shrimp cube. 2 piraso po ito. Medyo may konting twist lang po itong aking niluluto dahil dapat nga po sana ginataang puso ng saging ang gagawin ko. Kaya lang, pag nabalatan pala yung puso ng saging, kahit malaki, lumiliit siya. Kaya sabi ko, baka hindi ako matingan ito. Kaya sabi na, miss, dagdagan mo ng gulay. Gulay din naman yan eh. Yung kalabasa, sitaw at saka yung pecan. Ginagataan din naman yan. Minsan nga may halo pang alimasag, di po ba? Yan, nahalo na yung shrimp cube dito. Ating iginigisa, magkakalasa na po yung kiniling. Tapos po ihulog na natin yung puso ng saging na ginayat ng maliliit. Kung niluluto kong ito ay subok lamang kung magiging masarap siya. Dahil haluan natin ng kalabasa, sitaw at saka ng pechay. Kaya talagang ang motibo ko po nito para gawin o iluto kanina ay ito lamang puso ng saging. Kaya lang maliit. Tinan nyo naman kakaunti lang. Hindi ka pa matitingan ito. Pagkagulay kasi niluluto ko, marami kami nakakain. Hindi na nga kami mahilig sa mga karne-karne. Yan, manok. So, napaparami din. Pero mas marami ang gulay. Siyempre, matanda na tayo. Kaya kailangan umiwas na po tayo sa mga karne-karne. Makakain din tayo, pero konti-konti lang. Yan, medyo naluto na po yung puso ng saging. Ihulog po natin itong sitaw. Apo. Tsaka dadami pa yung aking niluluto. Sa pagluluto po, para din yung art Tsaka nag-iimbento kayo ng rin yung gawin para makadiscover kayo ng masarap at malasang putahe. Di po ba? Bagay, pag bago ka pa lang, yung alam mo lang ang niluluto mo. Pero pagka medyo malawak na yung ginagawa mo o taon na ang binilang sa pagluluto, nakakaisip ka na ng mga bagay na madidiscover mo o iluluto mo, susubukan mo. Di po ba? Ano lang din yan trial and error. Sihulog po ninyo yung dahon ng pechay. Mamaya na po yan kalabasa para lantayin muna natin itong dahon ng pechay. Para malantay siya ng kaunti, mahalo natin ang maganda. Takpan po natin at pakuluan ng mga 20 minuto. Lagyan ng kaunting tubig para hindi masunog yung ilalim. Kasinaan po natin yung apoy. Mamaya na po natin lalakasan. Lagyan na po natin yung kalabasa. Pagkatapos ay yung gata. Kukumama po ito. Ayan. Fresh gata. Pakukuluan po lang natin ito para lumambot yung kalabasa. Pagkatapos nun, kung medyo hindi pa tama ang timpla, dagdagan natin ng patis kasi nilagyan ko na po yan ng alamang. Pero sabi ng misis ko, masarap na raw. Ikaw paminta? Lagyan ko paminta.
Try po tayo ng paminta. Haluin po natin ulit. Tingin ko masarap ito. Kahit na imbento ko lang. Eh, sabi ko nga sa inyo, kakunti lang yung puso ng saging, marami akong gulay. Kaya, napadagdag siya. Yan. Takpan po uli natin at ating pakulan para lumambot yung kalabasa. Kuro mga 15 minuto. O depende. Kapag maagang lumambot yung kalabasa, patayin na po natin. Tikman po natin kung tama na yung lasa niya. Sarap. Para tama na, hindi na ako tatagdag ng patis. Okay. Sarap. Gusto ko sana lagyan ng sili, kaya lang hindi pwede sa misis ko. Hindi pa malambot yung kalabasa. Tigas pa. Wala pa kasing 15 minuto. Pakulaan pa natin. Tingnan po natin kung malambot na yung kalabasa. Palagay ko malambot na to. Matikman ko na. Okay na po siya. Patayin na po natin yung apoy. Plating na po tayo.